loyalista na ipapalibing mo, papayagan mong ipalibing, syempre, gagawin mo talaga yung pangako mo. Dahil nanalo ka, hindi dahil sa sarili mong kakayanan, hindi dahil sa may butante ka. Nanalo ka dahil sa mga loyalista. Nanalo ka dahil sa mga Marcos. Kaya tinupad niya, mga kaibigan, yung sinabi niya na papayagan niyang ipalibing. Kasi kung hindi naman sa boto ng mga Marcos loyalists at Marcos supporters, hindi naman talaga siya magiging presidente. Real talk lang tayo dito. Real talk, no? Real talk lang tayo dito. So, ayan na mga kaibigan, no? Ayan na. So, naging presidente na siya, naging pangulo na siya ng Pilipinas. Oh. Tapos mga kaibigan, wala man lang siyang initiative, no, na alam naman niya magaling si PBBM eh. So, wala man lang siya initiative na mag-appoint man lang, i-appoint man lang si PBBM kahit sa isang position, kahit sa Department of Agriculture, wala man lang, no? Sabagay, during the time si PBBM ay abala sa kanyang electoral protest, no, kay Leni Robredo. So, maaring hindi niya tatanggapin siguro kahit na i-appoint siya ni Duterte, hindi niya tatanggapin. Kasi during the time, si PBBM ay nakafocus, no? Focus sa kanyang electoral protest. Yan po ang kagandahan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lahat po ng bagay idinadaan niya sa legal, no? Hindi siya abogado, guys, pero lahat ng bagay idinadaan niya sa legal. Hindi po katulad ng iba na katulad na lang ni Sara Duterte na magpahanggang ngayon sinasabi na dinaya daw yung kanilang mga Duterte Black senators, pero hindi naman siya nagpa-file ng wala naman silang pina-file na electoral protest na ganito ganyan. Pero panay lang dak na dinaya daw sila, pero hindi nila dinadaan sa legal. Kasi nga, si Sara Duterte ay isang bugok, no? Bugok na nagsasabing lawyer, pero mukhang hindi naman talaga siya lawyer. Dahil mukhang ang kanyang mga ginagawa ay hindi naman gawain ng isang lawyer. So si Sara Duterte po ay isang bugok, no? Bugok, vice-presidente, pero bugok at talaga namang wala pong alam totally sa batas. Bugok at walang alam sa batas. Yan po si Sara Duterte. Stress na yung isang DDS. So. Super stress na yung isang DDS. Alam niyo mga DDS, chill lang kayo chill. At lang kayo, huwag kayo masyadong high blood, no? Huwag high blood, chill, no? Chill lang kayo. Huwag kayo masyadong high blood, huwag kayo mag-meltdown, no? Kasi tayo dito ay nagdi-discuss lang, no? Nagre-real talk tayo dito, ating commentary, no? As a political observer and political commentator, so nagko-komentaryo tayo ng ating mga nakikita sa ating paligid about politics. So chill lang kayo ng mga DDS, no? Chill. Huwag kayo masyadong stress, no? Don't make your life so stressful kasi baka mamaya magkasakit kayo, okay? Okay? So tuloy natin na. So ito na nga guys, no? Yan na. Naging pangulo na siya ng Pilipinas. And si PBBM, full support. Sinuportahan siya ni PBBM, no? Sinuportahan siya. Wala ka man lang maririnig kay PBBM na kahit isang reklamo. Although, maraming ginawa si Duterte na against sa puso ni PBBM. Dahil si PBBM ay mabuting tao. Unang-una, ayaw ni PBBM ng pagtsugi sa mga Pilipino. Pero ni isang beses hindi siya tumaliwas o hindi siya nag-criticize kay Duterte, no? So pinabayaan lang niya si Duterte. So lahat mga kaibigan ng mga ginagawa ni Duterte, mema lang si PBBM, no? Focus lang siya sa kanyang gawain, no? Sa kanyang electoral protest. So ito na ngayon mga kaibigan, ito na yung panahon na si PBBM na
ang tatakbo as President of the Philippines. So, nung nalaman ni Duterte na nag-file si PBBM ng COC, no? Certificate of Candidate, doon mga kaibigan, no? Siniraan niya si PBBM. Lalo na nung after a month ng pagpa-file ni PBBM ng COC, after a month, mga kaibigan, si Sara Duterte ay pinagbigyan ni PBBM sa request ni Sara na gawin daw siyang vice-presidente. Take note, mga kaibigan, si Sara Duterte ang nag-request kay PBBM na BBM, gawin mo akong vice-presidente, tutulong ako sa'yo. So, nag-request po siya kay BBM, no, during the time BBM pa, hindi pa siya pangulo eh. Nag-request po siya kay BBM during that time na gawin daw siyang vice-presidente. Tutulong daw siya dito. So, syempre si PBBM naman, nisip niya, anak ng presidente to. Tapos, nagre-request, nakikiusap kung pwede ba siyang maging vice-presidente ko. Alangan namang tanggihan niya. Sa tingin niyo, tatanggihan ni PBBM na gawin niya na vice-presidente si Sara? Nakiusap na nga sa kanya. Sa tingin niyo, mayabang si PBBM na kanyang tatanggihan si Sara? Siyempre, hindi niya tinanggihan. So, ang ginawa ni PBBM ay, sige, okay na, yan, pumayag siya. Tapos yan nga, pinag-meet sila ni Amy sa Cebu, tapos yun, nagkaroon na ng usapan. So yun na, deal. Tapos si Sara, binawi na ni Sara yung kanyang COC, no? Sa Davao, no? Hindi na daw siya magme-mayor. Tatakbo na daw siya as vice president. Kasi pumayag na si PBBM sa kanyang request na gawin siyang vice-presidente. Take note, mga kaibigan, na si Sara Duterte ang nakiusap kay PBBM na gawin siyang vice-presidente dahil tutulong siya. Si Sara Duterte ang nakiusap. Wala pong balak si PBBM na gawin siya na vice-presidente. No? Wala pong balak si PBBM. Pero si Sara Duterte po ang nakiusap kay PBBM na gawin siyang vice-presidente. Dali, pakita natin sa inyo yung video ha, yung nakiusap si Sara. Sara Duterte nakiusap kay PBBM na gawin siyang vice-presidente. Na gawin siyang vice president. Yan. Ito, nakiusap si Sara Duterte na gawin siyang vice president. Presidente mo ko. So sabi ko, Pangulong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo ko? Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Importante sa lahat. Ating lahat yun. Tinanong ko siya, sir. So sabi ko, Pangulong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice-presidente mo? Di ba? So pinagbigyan po ni PBBM ang pakiusap, ang pagmamakaawa ni Sara Duterte. Pinagbigyan po ni PBBM si Sara Duterte. Kasi my God, guys, hindi naman mayabang si PBBM na sasabihin niya, ayoko, hindi ako papayag. Hindi naman siya ganun, guys Hindi naman mayabang si PBBM. So, ang ginawa po ni PBBM ay pinagbigyan niya ang pakiusap ni Sara Duterte na gawin siyang vice-presidente. So, yan ang mga kaibigan, ginawa na siyang vice-presidente. At, eto guys si Sara Duterte, wala po siyang partido.
Ayaw naman niya ng PDP laban. Kasi magkalaban sila ni Digong, magkalaban sila ni Bongo, no? Mortal yung enemy yan si Bongo at saka si Sara, mortal enemy yan. So ayaw niya ng PDP laban. So mga kaibigan, ang ginawa po mga kaibigan si Speaker Martin Romualdez, naawa sa kanya, naawa kay Sara Duterte naawa si Speaker Martin Romualdez kay Sara Duterte kasi nakakaawa eh. Biruin nyo guys gusto niyang maging vice-presidente ni PBBM pero walang nag-a-adapt sa kanya na kahit isang partido. Ayaw sa kanya ng mga partido, guys. Bakit? Kasi bawat partido, meron na silang presidentiable Diba? So, wala na pong natitira kay Sara Duterte na partido. As in, wala na. Wala na talaga kahit isang partido na natitira para kay Sara Duterte. Hindi po niya pwedeng gamitin ang kanyang local na party na hugpong ng pagbabago dahil ito po ay local party. Hindi po ito po pwede sa pagiging vice president. Kasi ang vice president po, national election yan. So, wala pong gusto na mag-adapt kay Sara Duterte. At filled in na ang lahat ng mga partido kasi may mga sarili-sarili na ng mga kandidato. So meron pong isang tao na nagmagandang loob kay Sara Duterte. Isang tao na naawa kay Sara Duterte kasi mukha siyang timawa guys Wala sa kanyang kumukup-kup na partido, no? At yung tao na nabagbag ang kalooban, naawa kay Sara Duterte ay walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Hindi pa siya speaker nun guys. Congressman pa lang siya noon, no? Wala pa siyang titulo na speaker, no? So si Martin Romualdez, mga kaibigan, ay merong malaking katungkulan, no, sa Lakas CMD. At siya, mga kaibigan, si Martin Romualdez ang nag-offer na ampunin si Sara Duterte sa Lakas CMD. Kasi mukha nga siyang mukha siyang timawa na dugyot na walang gustong umampun sa kanya. Na walang gustong magbigay sa kanya ng partido. Kasi lahat na nga merong mga presidentiable. So, ito pong si Speaker Martin Romualdez, sa sobrang awa niya kay Sara Duterte, kanya pong inadapt si Sara Duterte sa Lakas CMD. At take note mga kaibigan, hindi lang niya bastang inadapt si Sara Duterte. Siya pa ang naging campaign manager ni Sara Duterte. Kaya nga sa isang speech ni Sara Duterte, ay talagang namang pinasalamatan niya ng husto si Speaker Martin Romualdez. Dahil lahat daw, mga kaibigan, lahat daw ay utang na loob niya kay Speaker Martin Romualdez. Hindi siya mananalo without Speaker Martin Romualdez. Hindi siya mananalo. Tingnan natin yung video Sara Duterte, pinasalamatan si Martin Romualdez. Without Martin Romualdez, guys, she is nothing. Walang gustong umampun sa kanya dahil lahat na nga filled in, naawa sa kanya si Martin Romualdez. Kasi gusto niya, nag-ambisyon siya na maging vice-presidente, wala naman siyang partido, ibig sabihin hindi siya makakatakbo as vice-president. So inampun siya ni Martin Romualdez sa kanyang partido. At nagmagandang loob pa si Martin Romualdez. Siya pa ang naging campaign manager ni Sara Duterte. Kaya utang na loob ni Sara Duterte ang lahat ng kanyang pagkapanalo kay Martin Romualdez. Ganyan po kasamang tao si Sara Duterte. Na
Yung tao na nagpanalo sa kanya, nag-adapt sa kanya, totally, siniraan niya ng gusto. Ganyan po siya, kasamang tao, si Sara Duterte. Okay, tingnan niyo to ha. Actually, silang dalawa, dalawang like to personally thank, publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be my campaign, my two campaign managers during the last election. It was not without irritations and challenges, but you did very well. $32.2 million votes. You did it all. And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. And Diba? as a candidate, I'm truly appreciative of how he took care of me. Oh. Actually, silang dalawa, dalawang campaign managers ko. I was always with food. I was always full. And lagi silang nagpapalitan na nagpapadala ng pagkain sa akin. So one campaign manager will send today, the next day, and the other campaign manager will send me food. In fact, nung kinento ko yon kay President Marcos, sabi ko, sir, alam mo, napakaswerte ko talaga dahil busog ako lagi, dahil lagi akong pinapadalhan. Sabi niya, nasaan na ba ang mga campaign managers ko? Bakit hindi ganito ang nangyayari sa akin? Diba? Wala siyang utang na loob, guys. Sabi niya, pagod, luha, lahat yan kay Martin Romualdez. 32 million. Wala tayong Sara Duterte na vice-presidente kung walang Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ang gumawa sa kanya para siya maging vice-presidente. Real talk tayo dito, mga kaibigan. Kaya nga itong babaeng to, hindi yan magtatagumpay. Kasi yung tao na tumulong sa kanya ay kanyang binalahura. Hindi magtatagumpay yan, guys. Yung ganyang klaseng tao. Kasi ano siya masahol pa siya sa demonyo. Yung tao na nagpakahirap sa kanya, na inampun siya para magkaroon siya ng partido at naging campaign manager pa niya. Dugo, luha, pawis, lahat yan kay Congressman Martin Romualdez. Alam niya, sinabi niya alam niya. Ulitin natin yung part na yon. Yan. I think the challenge to be my campaign, my two campaign managers during the last election. It was not without irritations and challenges, but you did very well. $32.2 million votes. You did it all. And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. Diba? Pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. Kaya lang mga kaibigan, itong si Sara, hindi yan magtatagumpay kasi ano siya wala na nga siyang utang na loob, sinira pa niya si Martin Romualdez. Okay lang sana kahit hindi ka tumanaw ng utang na loob pero wag mong sisirain yung tao. Pero ang ginawa ni Sara, sinira niya, hindi na nga siya tumanaw ng utang na loob, sinira pa niya. Kaya yung babae na yan, hindi magtatagumpay yan. Hindi yan magiging Pangulo ng Pilipinas. I tell you the truth. Hindi yan magiging Pangulo ng Pilipinas. Kasi kung si Martin Romualdez na nagmagandang loob sa kanya, inampun siya
sa lakas CMD para lang magkaroon siya ng partido. Kasi wala siyang partido, guys eh. Hindi siya pwedeng tumakbo as vice president eh. Wala siyang partido eh. Wala ring aampon sa kanya kasi lahat meron ng kanya-kanyang presidentiable, yung mga party, yung mga partido. So si Martin Romualdez ang nag-ano sa kanya, nag-ampon sa lakas CMD. At si Martin Romualdez din ang talagang nagkampanya para sa kanya. Siya mismo galing sa bibig niya, sabi niya, luha, puyat, pagod, lahat yan kay Congressman Martin Romualdez. 32 million. Pero after all, nung natapos ang lahat, nung pagkatapos niyang gamitin si Martin Romualdez at nanalo na siya, eto, siniraan niya ng gusto. Mga kaibigan, yung mga ganyang klaseng tao na walang utang na loob, na para lang sa kanyang sariling agenda, hindi yan magtatagumpay, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, okay lang kahit hindi siya tumanaw ng utang na loob. Okay lang yan. Pero yung ginawa niya, hindi na nga siya tumanaw ng utang na loob. Sinira pa niya si Martin Romualdez. Makita niyo kung gaano siya ka-evil. Nakita niyo kung gaano siya ka-demonyo. Diba? Kaya mga kaibigan, itong babaeng to, hindi yan mananalo. I tell you the truth, hindi yan mananalo pagdating sa 2028 presidential election. Talagang, doon niya malalaman. Iiyak yan. Luluha yan ng bato, mga kaibigan. At mapapahiya siya. Sa lahat ng kanyang mga kayabangan, mapapahiya siya. Dahil makikita niya na hindi naman pala talaga siya malakas. Diba? Luluha ng bato yan, mga kaibigan. No? I tell you the truth. Luluha yan ng bato pagdating ng 2028. At yung kagustuhan niya na ibagsak si PBBM, babaliktad yan, siya ang babagsak. No? So, mabalik na tayo, mga kaibigan. O yun, yung naging Pangulo na si Rodrigo Duterte. Ayun na, Pangulo na siya. So yan, sinuportahan siya ni PBBM. Lahat ng suporta ibinigay ni PBBM. So kami naman, mga Marcos loyalists, Marcos supporters, sinuportahan din namin si Duterte. Lahat ng klaseng suporta kay Duterte ginawa namin. Pag si Duterte inaatake ng mga pink, ng mga dilaw, sige, tanggol kami. Pinagtatanggol namin si Duterte. Yung tinitira siya noon about war on drugs, sige, pinagtatanggol namin si Duterte. Lahat ginawa namin pagtanggol si Duterte. Pero mga kaibigan, nung dumating yung araw na si PBBM ay tumakbo na, at doon siniraan siya ng gusto ni Rodrigo Duterte. Sinabi na, meron tayong presidentiable na nagko-cocaine, si PBBM weak leader yan, spoiled brat, kapag merong krisis, hindi nagsishow up, everything, lahat ng paninira, sinabi niya kay PBBM. Magmula nun, mga kaibigan, no, hindi pa rin ako bumibitaw nun kay Duterte. Pinagtatanggol ko pa rin siya nun. Parang, although naiinis na ako sa kanya, pero pinagtatanggol ko pa rin siya. Binibigyan ko ng reason. Hindi, ano lang yan yung ginagawa ni Duterte, parang inaano lang niya yung mga kakamping, yung mga dilawan, parang dinadivert lang niya yung para sabihin na ayaw niya kay PBBM. Pero ang totoo, gusto niya yan kay PBBM. Ginaganon ko pa, guys, binibigyan ko pa ng reason eh. Sinasabihan ko yung mga kasama kong vloggers na huwag kayong magagalit kay Duterte kasi lang yan, palabas lang niya yan. Chess master kasi yan eh, ganyan-ganyan eh. Pero mga kaibigan, eto na. Lalong lumala yung paninira ni Duterte. Lalo na mga kaibigan nung nag-file siya ng COC. Tatakbo daw as Vice President pagkatapos si Bongo as President of the Philippines. Tapos remember, umiyak pa nga si Bongo. Sabi ni Bongo, kasi
ilang buwan na daw siya na kandidato as vice president, tapos malalaman niya na si Sara tumakbo. So, kailangan daw niya mag-withdraw para daw magparaya. Umiyak si Bongo. Anong sabi ni Duterte? Bakit ka iyak? Ayan o, open yung president. Tumakbo ka as president. No? So, pinatakbo niya si Bongo. Ngayon, mga kaibigan, nakikita ni Duterte at ni Bongo na si PBBM, ang taas ng rating. So, ang ginawa ni Duterte, kailangan niyang sirain si PBBM para bumaba ang rating. So, sinira niya lalo. Tuloy-tuloy na yung paninira niya kay PBBM na bangag daw, na ganito, weak leader, kung ano-ano na. Tapos nagpapa-interview pa siya kay Banat Bay. Dami niyang sinasabi about PBBM. Yung tungkol sa mga bangag-bangag. O, si PBBM, right after niyang sabihin na bangag si PBBM, anong ginawa ni PBBM? Pumunta ng St. Luke's, sa laboratory, nagpa-drug test, pumunta sa PNP, nagpa-drug test, 2 drug test, lahat negative. At yun, nung interview siya ni Katon Ying, kay Katon Ying niya, unang-unang ibinigay. Pinasabog yung fact na siya ay drug test, no? At lahat ay negative, no? So yun na nga guys. Pero patuloy pa rin, very persistent si Duterte na sirain si PBBM. So sinabihan niya yung mga tao, bakit ba kayo dyan nagko-cocaine nga daw, ganun, bangag, yan, dami nung sinasabi. Tapos pati yung kanyang mga presidential communication, sina Mocha Uson, sinasabihan yung mga DDS, anong ginagawa nyo dyan? Dito na kayo. Ayaw ni Duterte kay BBM kasi bangag yan, ganyan-ganyan, no? Tapos andyan sina Vivian Velez, kung sino-sino ng mga DDS. Kanilang sinasabihan yung mga DDS supporters na huwag kayo dyan, dito tayo. Nag-isko sila. Take note ha, yung mga DDS during the time, nag-isko. Isko ang kanilang presidente. Hindi sila nag-BBM. Pero mga kaibigan, kami, na mga loyalista, na mga Marcos supporters, nung sinabi ni PBBM na iboto nyo si Sara Duterte kasi ito yung aking vice president, naniwala kami kay PBBM. Binoto namin si Sara Duterte. Kahit na ayaw namin kay Sara Duterte, binoto namin dahil kay PBBM. Remember mga kaibigan, anong nangyari? PBBM, 31 million. Sara Duterte, 32